Mga kwento ng lagim. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Kung may iba't ibang aswang na kumakain ng laman ng tao sa sangkalupaan, meron din namang aswang na sa karagatan naglulungga at naninirahan. Sila ang tinaguriang aswang dagat ng sangkatubigan, ang mga magindara. Ngunit sino ba ang maniniwala sa katulad nilang nilalang na nababasa lang sa mga librong katatakutan at panitikan, ni wala pang ebidensya na totoo silang nakita o naispatan, ni wala ring makapagpapatunay kung sila ba ay mga nilikha na malupit o may kabutihan din taglay, dahil tanging sa mga kwento-kwento lang din naman sila nabibigyan ng kulay at buhay. Nananatili rin sa kaisipan sa nakakarami ang kanilang mga gawi at asal kung paano ba talaga sila nakikipagsapalaran o paano din nga kaya sila nabubuhay sa mundong ibabaw. Pati rin tunay na hitsura at wangis nila ay walang nakakaalam. Tanging hula-hula lamang. Nakakasindak nga ba talaga silang nilalang at mukhang halimaw o dili kaya ay mukhang tulad ng isang maamong anghel sa kalangitan? Ang ilan sa katanungan ay masasagot na sa kwento ng isang kaibigan na ikubli na lang sa pangalang Haram. Isang badyaw ng Talipaw, magandang probinsya ng Sulu. Karagatan daw ang buhay ng mga badyaw dahil karugtong na ito ng kanilang bawat paghinga. Karagatan din daw ang itinuturing nilang kabahagi ng kanilang kaluluwa dahil tanging sa dagat raw sila umaasa. Ang ilalim din daw ng tubig ang kanilang naging palaruan. Pinipigilan nila ang hininga hanggang makakayanan. Sa paglangoy naman ay magagaling din sila dahil sanggol pa lang daw ay hinahasa na. Simpleng pamumuhay lang daw sa araw-araw ay sapat na basta hindi lang mamuti sa gutom ang kanilang mga mata. Hahanga ka rin daw sa mga bahay nilang sa tubig ay nakalutang. Itinayo at nayari gamit ang puno ng kawayan na sa kanilang lugar ay likas at sagana. Taong 1995 nang maganap ang makulay ngunit nakakakilabot na istorya ng buhay ni Haram. Bago pa lang daw magbukang liwayway ay laman na silang mag-ama ng karagatan at nakikipagsapalaran sa magandang huli sakay ng di sagwang paraw o bangka na tanging meron ang kanilang pamilya. Ngunit kahit gaano pa yata sila magpursige at magsumikap sa panguhuli ng isda at mga lamang dagat, ay tila yata pinagtatampuhan na sila ng karagatan ng mga panahong yaon.
Palaging inaalat ang kanilang huli marahil sa mga mapang-abusong mangingisda na gumagamit ng ipinagbabawal na lason at paputok. Nakakalungkot masdan na ang dating sagana nilang bahura ngayon ay unti-unting nagkakalasog-lasog at nawala na ng buhay. Habang tumatagal ay mas lalo pa yatang nagiging sakim ang mga tao. Ika nga, ubos-ubos biyaya, bukas ay nakatunganga. Hindi maaaring ganito na lang tayo tuwing papalaot, mamamatay tayo sa gutom. Tumatalak na wika ni Mang Kalib, ang ama ni Haram. Binatilyo ng maituturing noon si Haram at batak sa paghahanap buhay, kaya malaki ang bulas ng pangangatawan. Umuwi silang mag-ama na bigo na naman ng araw na iyon at tanging isang isdang sapsap lamang ang laman ng kanilang sigpaw. Kaya nagtiis ang kanilang pamilya sa pagkain ng nilugaw kinagabihan, ngunit bitin at umaalma pa ang kanilang mga tiyan, kaya walang nagawa ang mga nakakabata niyang kapatid kung hindi magpakabusog na lang sa pag-inom ng tubig. Dala ng awa sa mga magkapatid ay nagdesisyon si Haram na muling bumalik sa karagatan upang mag-isang mamalakaya at umasa ng magandang huli sa kinabukasan. Tanglaw ang liwanag ng buwan ay buong tapang niyang sinagwanan ang paraw hanggang sa malaot na parte ng maalong karagatan. Sinimulan niyang iumang ang lambat at umasa ng isang himala. Sana naman pag-angat niya ng lambat ay makabiso siya ng nagpapasag na biyaya. Habang abalang-abala ang binatilyo sa paglaladlad ng lambat ay biglang sumimoy ang napakalangsang hangin. Iba ang dalang kalangsahan niyon na animoy sumusuot sa kaloob ng kanyang utak. Lumingalinga si Haram upang hanapin ang salarin, baka isda lang o anumang lamang dagat na nabubulok, ngunit wala siyang nakitang kung anuman na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Pasipol-sipol pa ang binatilyo nang umpisang bataki ng lambat. Mabigat. Ibig sabihin lang noon ay pinagkalooban siya ng malaking biyaya ng inang karagatan. Pero laking gulat ni Haram nang hindi isda ang nabalutan ng luma niyang lambat, kung hindi isang batang babae na walang anumang saplot sa katawan. Maraming galos at sugat at tila hinang-hina. Natukoy din ni Haram na dito pala nagmumula ang malansang amoy. Bagaman at bata pa ang babae, ay mababanaag na agad sa mukha nito ang kakaibang kagandahan na naaangat sa karamihan. May taglay itong karisma na mahirap ipaliwanag. Kapansin-pansin din ang puting perlas na nakabaon sa sentro ng noo nito. Waring kumikislap iyon sa tama ng liwanag ng buwan. Maawa ka, kaibigan, pakawalan mo ko. Hindi bumubuka ang bibig ng bata, pero nakakapagtakang tilang kinakausap siya nito gamit ang isipan. Huminahon ka, hindi ako masamang tao. Na paano ka? Bakit nandito ka sa gitna ng karagatan? Tanong niya. Tinanggal ni Haram ang bata sa pagkakabalot sa lambat at agad hinubad ang suot na patadyang o makulay na telang panlaban niya sa ginaw ng gabi at ibinalabal iyon sa hubad na katawan ng musmos. Maaari mo ba akong isisid ng halamang dagat para magamot ko ang aking mga sugat? Pakiusap ng bata, pero muli ay kinakausap lang siya nito gamit ang isipan. Waring nahipnotismo naman si Haram at
walang angal na agad tumalon at sumisid sa ilalim ng tubig para kumuha ng halamang dagat na tinutukoy nito. Nakatitig lang ang binatilyo habang ginagamot ng bata ang sarili nitong sugat. Nakakamanghang bawat sugat na nadadampian ng halamang dagat ay kaagad na naghihilom at walang iniiwang kahit na peklat. Ako si Dara, ang karagatan, ang aking tahanan. Dito ako nabubuhay. Sayang nga lang at inabuso ng ilang mga mangingisda ang inang karagatan. Sila ang may kagagawan nito sa akin. Salamat kaibigan, batid kong iba ka sa kanila. Balang araw ay magagantihan ko rin ang iyong kabutihan. Pagkasabi niyon ay tumalon na sa tubig ang bata. Isang malaking buntot naman ng isda ang tila kumakaway kay Haram sa may di kalayuan. Ang sumunod na eksena ay ang pusang pagtatalunan ng maraming isda patungo sa loob ng kanyang bangka. Sinampal-sampal ni Haram ang sariling pisngi dahil baka isang panaginip lang ang naganap, pero hindi dahil siya ay nasaktan. Isang patunay na totoo ang lahat na nangyari. Heto at paano nga ipapaliwanag ang sangkaterbang isda na kulang na lang ay magpalubog sa kanyang bangka. Bago pa sumikat ang mga araw sa silangan, ay nakabalik na sa kanilang pamayanan si Haram. Ganun lang ang tuwa ng kanyang pamilya sa pasalubong niyang nag-uumapaw na biyaya. Isang araw, habang abala si Haram sa pamamana ng isda sa bahura, sa dungos na bahagi ng kanilang pamayanan, ay parang biglaang nag-iba ang timpla ng tubig. Parang kakaiba ang likot ng mga mangilang-ngilang isda na nabubuhay doon. Parang mayroon silang kinakatakutan. Ganun na lang ang kanyang nerbiyos nang mulat sa iba-ibang bahagi ng bahura ay may nagsisulputang mga kakaibang mga nilalang na animoy, mga malalaking pirana na mabilis na lumalangoy patungo sa kanyang direksyon. Ni hindi niya mahitsurahang mabuti ang mga iyon sa bibilis ng pagkilos. Pinaikot-ikutan siya ng langoy ng mga iyon hanggang sa lumabo ang tubig sa paligid. Hanggang sa tila parang naging ipo-ipo ang bilis ng ikot niyon at buo siyang nilamon at tinangay patungo kung saan. Sa isang mabahong kuweba doon, dinala ng mga kakaibang nilalang si Haram. Bulok ang simoy ng hangin sa loob at napakalansa. Parang pinaghalong mga nabubulok na laman ng kung anong hayop at mga isda. Malamlam din ang tumatagos na liwanag sa loob ng kuweba at halos magsisigaw siya nang makita at matitigang mabuti ang mga nakahambalang na pinagsamang mga kalansay ng tao at tinik ng mga isda sa paligid. Nagpumiglas si Haram pero mahigpit ang pagkakagapos sa kanya ng mga halamang dagat at doon pala siya nakabitin ng patiwarik sa may kababaang bubungan ng kuweba. Nang igala niya ang paningin, ay nakita niyang hindi lang siya ang nag-iisang bihag ng mga kakaibang nilalang. Marami pang ibang kalalakihan ang nasa parehas niyang sitwasyon. Sa kuweba niya ay 10 silang lahat na nakagapos ng patiwarik at parang namumukaan niya ang mga ilan sa mga iyon. Sila ang mga mangingisdang gumagamit ng mga dinamita at lason sa pamamalakaya. Shh! Huwag kang maingay pre at baka magising mo sila. Paniguradong isa na naman sa atin dito ang malalagas para gawin nilang pagkain sa oras na mabulabog mo sila. Saway sa kanya ng isang lalaki. Sinong sila? Ang
mga Magindara, pare. Sila ang bumihag sa atin dito para gawin tayong pamatid gutom. Mga Magindara? Kung ganun, totoo pala ang mga aswang sa dagat na ikinukwento ng kanilang imam o ang tumatayong pinuno ng kanilang pamayanan? Oo, pare, at kaya sila bumibihag ng mga kalalakihan ay para magparami ng kanilang uri, dahil lahat ng Magindara ay pawang mga babae. Pagkatapos makanaig ng kanilang reyna, ang isang lalaki ay walang awa nilang pinagpiestahang kainin ang katawan nito. Mangyak-ngyak pang kwento ng lalaki na nagpakilalang si Ader. Pre, kailangang makatakas tayo rito dahil bawat araw ay iisa-isahin nila tayong patayin. Darating ang araw na tayo nang isusunod nilang papakin. Hindi sinasadyang napalakas ang boses nitong pagkwento, dahilan upang magising yata nila ang mga nakakatakot na nilalang. Isang napakatinis at nakakabinging irit ang umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba na sinusundan pa ng sunod-sunod na mga paghuni na talagang napakasakit sa tenga. Parang tunog ng pinagkikiskis na kawayan. Nagkalabsawan ang maburak na tubig sa isang panig ng kuweba at isa-isang umahon sa ibabaw ng mga nilulumot na bato ang mga nakakatakot na nilalang na sa inagap yata ay hindi mo aasamahing makita. Naihi si Haram sa labis na takot nang makita ang itsura ng mga aswang dagat. Tulad ng paniki ay hindi nito napigilang pabaliktad na mapaihi sa salawal dahil sa pasiwarik na pagkakatali. Tuloy ay namanghi ang buo niyang katawan. Sino ba naman ang hindi matatakot sa itsura ng isang Magindara? Aswang na aswang ang tamang ideskripsyon sa mga itsura ng mga ito. Dangan nga lang at may makaliskis na buntot katulad ng mga isda. Luwa ang mabibilog at nanlilisik na mga mata. May mahahaba at matitilos na mga ngipin na animoy sa pirana. Meron din dalawang malalapad na palikpik sa tenga na palaging nakabuka. May saborgang buhok na animoy berdeng damong dagat na waring kay dulas at kay lagkit. Kalahati ng katawan ay itsurang sa tao at kalahati ay tulad sa janitor fish. Ngunit kay hahaba at kay titinik na mga nangangalisag na palikpik. Puno din ng maitim na kaliskis. Ang mukha at buong katawan ay may mahaba ngunit matatalim na mga kuko na waring handang pumatay anumang oras. Nakatawag pansin din kay Haram ang isang Magindara dahil sa kaibahan niyon sa karamihan. Dahil sa mayroong animoy, koronang tinik-tinik ito sa ulo. At sa sentro ng noo nito, nakabaon ang isang itim na perlas. Malamang, ito na siguro ang reyna ng mga Magindara na bumihag sa kanila. Kapansin-pansin din ang kalakihan ng bahaging may tiyan ng reyna. Palatandaang buntis ito. Pinaikutan ito ng ibang Magindara ay upang mangitlog. Isang itim na itim, ngunit silag at malambot na itlog na animoy itlog ng pugita. Nakasinlaki ng plato ang iniluwal nito. Sa saglit lang din na sandali ay napisa iyon. Mula umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang mahina lang ngunit matinis at nakakangilabot na huni. Nang kasisilang lang na munting halimaw ng dagat. Tila nagsasaya naman ang mga Magindara sa bago nilang miyembro.
Parang nag-aawitan sila ng isang kakaibang awitin na sila lang din naman ang nakakaunawa. Ngunit bakit nagdulot iyon ng pagkaantok kay Haram? At hindi niya napigilang maidlip ng saglit. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.